Reggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nagbabalik po ang iyong Regiman with Camarcelo Espiritu. Camarcelo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Pati doon sa lahat nating mga nakikinig ngayon. Okay, so last week, si Camarce, yung ating speaker, and pinag-usapan natin kung paano ang pagtatanim ng gulay, So talagang dinetalye niya, step by step, kung paano yung gagawin, And Camarce, may mga nag-message po ba sa inyo? Meron ng mga nag-message sa akin. At isang ang unang-una nga si Chumasera, yung taga Dolores. Nanood daw siya nung tayo nag-present mismo. Siya yung unang-unang nag-mensahe sa akin. Adoro, Adorado Chumasera, tama ba? Yan, oo. Kilala ko yan. So talagang yan ay aktibong farmer, masigasig na farmer. Yeah. Awardee tayo ng East West Parang ganun nga. Parang nakita ko nung previous year, maraming na award niya kasi ang ganda ng productivity niya. Tsaka modernong farmer yun. Kumbaga, kahit may edad siya, siya, yung receptive siya dun sa mga pagbabago, mga modernong teknolohiya. Hindi siya yung medyo makaluma. Kasi siyempre, nagbabago ang panahon, dapat nag-a-adapt tayo, di ba? Yan ang kailangan natin, yung mga receptive doon sa mga bagong technology. Yan, and batiin lang natin, yung ating mga naunang mga tagapanood, mga kaibigan natin. Si Andrew, good morning and have a nice day. God bless us all. God bless you too, Andrew. And si, Nabaleska Farmers. Okay? Maayong aga. So, Ilonggo ito. Maayong aga. Okay, and watching from Montreal. Oh, Flora Naning Nacario. Montreal, Canada yan. Canada yan. May mga natin, ngayon mga viewers natin, good morning. Yan, si Popcorn. Yan, laging nanonood sa atin yan. Okay, so, ito pa isa, si Joy. Hi, Joy Pahardo. Good morning sa'yo. From California. Yan, mainit siya. Walang snow daw yata sa California. Okay, so anyway, Camarce, siguro, dumiretso na tayo dun sa discussion natin kasi talagang napakaraming magtatalong ngayon na medyo problemado sa kita. Although, yung iba maraming harvest, pero sasabihin pa rin nila, lugi pa rin. Wala si Camarce, pero magbabalik yan. Okay? So, babatiin ko muna yung ating mga ibang mga nanonood ngayon, si Sir William. Sabi niya, good morning po sa lahat ng tunay na bagong bayani ng mga magsasakang Pilipino. No farmers, no food. Tama po yan, Talaga pong pagka wala pong mga farmer, walang pagkain na maipoproduce. So, kawawa po tayong lahat. Ayan. So, ito naman si Guinness GM Bino. Good morning mga kabeji. Good morning. Okay. Salamat po sa inyong panonood. Nagbabalik po si Camarce. Nawala po sa ere. Oo. Nawala ng internet pero kinuwag ko ulit. Ayun, nagkaigi naman. Kaigi, buti naman. Okay, Camarce. Kung po pwede niyo pong ibalik yung inyong presentation, tayo po yung magsimula na. Okay, sandali lang ha. Ulitin ko ulit ito from your computer. Upload file. Ayan. Okay. Tayin po natin. Tapos kung meron kang monitor yata dyan, Camarce, may cellphone ka yata dyan. Nagpipigback Malayo naman yung aking cellphone. Teka, ikupan ko na lang. Alisin na natin yung signal. Ayan, ikaw na lang tayo. Po. Yan. Okay na? Yan, okay po. Mas okay po ngayon. Ayan, okay. Anong tawag dito? Hindi ko pa makita yung slides. Wala pa po Hintayin po natin, Okay, so doon po sa mga farmers natin, habang hinihintay natin presentation ni Camarce.
So marami po kayong pwedeng pamilihan ng mga variety ng talong. Okay? Ayan. Meron po yung mahaba, meron yung maiksi, meron yung bilog. Sa bilog po ngayon, meron na pong iba-iba rin ng kulay eh. Hindi ko lang po alam kung Oo, meron. May puti, nag-trial ako niyan nung galing dilaw. India, 6 na klase, iba-ibang kulay, iba-iba yung shade ng purple, ng puti, ng green. Ayan. Okay. Ayan. So, ito po, ayan. Ayun, pasok na. Ayan. Okay, Kamarse, start na po tayo. At yung mga kaibigan natin mga farmers, talagang gusto na rin matuto mula sa inyong presentation. Okay. Sige po. So ngayon, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito ay yung ano ba yung ating magandang gawin para tayo ay kumita sa pagtatanim ng talong. Alam naman natin talagang pag nasa merkado ito, in demand ito, lahat ng Pilipino kumakain ng talong. At yun nga lang, dumadaing ang mga farmer kasi sabi nila, sir, napakaraming problema sa pag-aalaga ng talong. Baka naman pwede mo kaming alalayan. Kaya sabi ko nga po, tamang-tama itong pagkakatagpo uli namin na si Sir Benjamin na sige, iyan ang una naming isasabak dito sa aming programa. Okay, panimula, ang talong, iyan ay tinatawag nating miyembro ng Solanaceous family. Magugulat kayo dito sa slide na to. Bakit merong sigarilyo doon sa tray natin ng mga miyembro ng Solanaceous? Kasi nga po, ang tabako, miyembro ng Solanaceous family. Okay. Ngayon, ang tinatawag nating pamilya ng talong, yan ay popular na popular sa hapagkainan ng Pilipino. Kaso nga po, na andyan ang malaking problema sa peste, kasama na rin po dito yung tama ng mga virus dahil nga dala ng peste. At para ito ay maibsan natin, maalampasan natin yung problema sa peste at saka sa mga virus, meron tayong kinakailangan ng mga integrated crop protection measure. Hindi lang po isa yung gagamitin natin ditong solusyon. Okay, kung kayo ay magtatanim ng talong or nagtatanim na kayo ng talong, alam naman po ninyo ang talong, sensitibo yan sa transplanting shock. Ayaw na ayaw niya na yung sa kama mo ilalagay, tapos bubunutin mo, masasaktan yung ugat, sa kama mo itatransplant, napakataas ng mortality. Ang pinakamagandang gamitin po ninyo dyan, yung sa seedling tray. Either kayo yung magtanim, or dili kaya, bumili kayo doon sa mga kilala ninyong seedling provider. Pero katandaan din po natin, kagaya nung naunang episode natin, kailangan siguraduhin ninyo na yung seedling dumaan na po doon sa tinatawag natin sa hardening stage. Yeah. Of course, pagka meron na tayong pananim na yan, kailangan alam nyo rin yung tamang pag-aalaga. Ano yun? Crop nutrition. Maganda dapat ang ibibigay mong sustansya dyan. Meron kayong sure na supply ng tubig kasi maghihirap ang talong ninyo. Hindi kayo mabibigyan ng magandang ani kapag po kulang kayo sa tubig. At syempre, yung huling-huli, maganda yung ibibigay nating tamang proteksyon laban sa peste at saka sa mga sakit. Okay. Sa pest management, IPM, yan ang sinasabi nila. Okay, IPM ang gamitin natin pero hindi ibig sabihin pag IPM hindi ka na mag-i-spray kasi kontrolado natin ng insekto, makukontrol natin yung mga virus diseases. At syempre, bahagi ng IPM yung paggagamit ng chemical control. Syempre, huwag ninyong kalimutan, meron kayong insekto, meron kayong damo na kailangan ding kontrolin natin kasi yan yung pinabumugaran ng mga insekto na aatake doon sa ating pananim. At pag po-control pa rin ng peste, palagi po nating alalahanin na pag kami ay o kayo ay gagamit ng rekomendasyon na ibibigay ko, silipin ninyo yung dati ninyong ginagamit. Okay. Tapos kapag halimbawa, maganda na yung ginawa ninyong programa, tapos sinasabi ninyo mukhang hindi pa rin umi-epekto. Nandun tayo sa point ng decision na baka pwedeng itong season ito, lumipat muna tayo sa ibang tanim para ma-break na natin yung malaking problema sa ating mga nakatanim na talong. Okay. Okay, ganun pa rin, kagaya ng ibang gulay, maganda dapat ang land preparation. Lalagay ka ng organic fertilizer dahil gusto natin ma-improve yung soil health. Maganda yung pagpiprepare mo ng kama, isaalang-alang mo na yung gagawin mong kama, yun ay naaayon doon sa magandang layout
At syempre, ang pinakamaganda ngayong pang-control ng damo, pang-conserve ng tubig, ay yung paggagamit ng tinatawag nating plastic mugs. Although, yung iba naman, dahil sabi nila, nagtitipid, ang gagamitin na lang nila, organic mugs, pwede naman po yun. Basta nga lang po, maayos na ilalagay sa ibabaw ng kama, yung tinatawag natin na organic. Okay. Ngayon, sa paggamit ng fertilizer, kailangan tandaan natin itong tinatawag na 4 hours of fertilization. Ano yun? Saan ko kukuhanin yung sustansyang ibibigay ko? Gaanong kadami ang ilalagay ko sa stage ng halaman na aking lalagyan? Kailan ko siya dapat ilagay at papaano or saan ko ilalagay? Saan bahagi ng lupa ko ilalagay yung aking ilalagay ng abono? Critical po ito. Ito yung isa sa pinakamaganda kasi kung mali yung ating ibibigay na sustansya, sayang po yung ating pagod. Hindi makakapagbigay ng magandang ani yan. Kaya critical na meron tayong ideya dito sa tinatawag nating 4 hours of fertilization. Ngayon, amin ding imumungkahi ngayon, isa sa pinakamagandang gamitin ninyo ngayon, yung tinatawag nating compound fertilizer. Hindi mo na kailangan maghalo-halo dyan kasi sa isang butil ng abono na yan, nandun na yung lagi ninyo binibigay na nitrogen, phosphorus, potassium. Pero sa isang banda, may taglay yan na secondary elements ng calcium, magnesium, sulfur, at yung microelement na zinc, boron, kung ano-ano pa yung micronutrients na yan. Kumpleto na yan. Kasi kalimitan ang ginagawa ng farmer, naghahalo-halo yan. Okay, meron isang urea, merong ammonium sulfate, complete fertilizer, 0060 at saka yung zinc sulfate. Kaso, iba-ibang hugis noon eh. Iba-iba yung timbang. Kaya pag hinalo niya yan, nando sa takuyan o do sa basket na gagamitin niya, pagsabog, yung mabigat, malayo ang tapon. Yung pino, nandun sa ilalim ng kwan, na ilalim ng kanyang lalagyan. Kaya mausisa mo, habang nauubos yung laman ng timba, makikita mo, mas marami yung pino. Pero kung ang gagamitin mo ay yung tinatawag natin na compound fertilizer, bawat butil, kompleto na yan. Tapos ganito, minumungkahi pa rin namin, kayo ay gumamit ngayon ng calcium nitrate. Okay, bakit natin nire-recommend ngayon na kailangan gumamit tayo ng calcium nitrate? Kasi ang calcium nitrate, meron niyang form na nitrate nitrogen na pinakamabilis na kainin ng halaman natin. Yun ay kung halimbawa present yung ammonium at saka yung nitrate, ang unang kakainin ng tanim natin, nitrate. Yung ammonium, hindi naman ibig sabihin hindi yung kakainin. Kaya lang, yun ay doon sa susunod na pangangailangan. Yung immediate need niya, nitrate ang magbibigay. Ayun. Okay. Ngayon, kung tayo ay meron ng ita-transplant, ano yung kailangan nating unang ibigay dyan? Siyempre, ang unang-unang isipin ninyo, pakapalin, pahabain ng ugat. Yan. Foliar phosphorus fertilizer, high phosphorus ang kailangan mo dyan kasi ang phosphorus, yan yung mag-iinganyo sa iyo na tutulungan ng halaman mo na humaba ang ugat. Bukod dito, yan din yung tutulong para mabilis sumibol yung talbos. Mas maraming lalabas na talbos kapag maganda yung supply mo ng phosphorus fertilizer. So ngayon, yung foliar ang kailangan natin kasi kailangan natin na pag inilagay mo, epekto agad yon. Kaya foliar ang kailangan natin gamitin. And then, ito, yung crop nutrition program natin. Dalawang bahagi yung paglalagay ng abono. Isa, nakafocus doon sa vegetative stage, wala pang bunga yun ha. Pagka-transplant mo, lumalago yung dahon, preparasyon, papunta doon sa pagbubunga, at kung bumubunga na, ito naman yung ilalagay mo. Makikita ninyo, doon sa wala pang bunga, hindi pa masyadong marami yung ilalagay mong sustansya. Pero, ang dapat nating tandaan, kung kayo ay maglalagay nitong mga abonong ito, compound fertilizer at calcium nitrate, magkasama na yon ha. 5 gramo lang bawat puno kada 7 araw. Hindi natin kailangan na kasi nasanay tayo doon sa dakot-dakot eh. Kaya ngayon, ituturo namin sa inyo 5 gramo lang sapat na para doon sa magandang paghahanda ng pagbunga. And then, ganun pa rin, sinasabi natin, yung phosphorus, kailangan bigyan pansin natin. Ibigay natin ng maaga ito kasi gusto natin humaba, kumapal ang ugat, tulungan natin lumabas yung talbos. At yan ay padadaanin natin sa dahon. And then, pag pumasok ka na doon sa tinatawag natin na fruiting and flowering, ayan, magpapalit na tayo ng abono, medyo kargado na yung ikakabit mo doon,
At bukod dito, meron na tayong gagamiting foliar fertilizer na calcium at boron kasi gusto natin, maengganyo natin na lumabas yung bulaklak, maiwasan natin yung paglalaglag ng bulaklak at bunga. At ganun pa man, hindi rin natin ilalagay na bara-bara yung paglalagay bawat puno. 5 gramo hanggang 10 gramo. Ang 5 gramo, kung meron kayo, tatandaan nyo yung Jollibee kutsarang puti. Yun lang ang gagamitin ninyo. Magkahalo na po yung compound fertilizer at saka yung calcium nitrate, 1 kutsarita bawat puno. Masisiyahan na kayo doon. Yung iba sinasabi nila, sir, gusto kong humabol sa magandang presyo. 10 grams ang ilalagay ko. Pwede naman po, kaya lang po sa akin, kung ako yung magsasaka, masayang-masaya na ako sa 5 gramo bawat puno. At ganito rin po, ho, every 7 days. Mike, baka meron kang maidadagdag dito. Okay, unang question ko po, Kaparse. Hindi pwede yung kutsarita ng McDonald's. Jollibee talaga. Ang pinakamaganda, sir, talaga dyan, yung meron kang takalan na yung pinamimigay ng mga kumpanya, yun ang pinakamaganda, 5 grams. Para nakalagay doon 5 ml o 5 grams, yun yung maganda. Kasi mahirap yun, sasabihin mo na 3 fingers, 2 fingers. Okay, pwede yun, kaya lang habang napapagod na yung tao, doon nagkakaroon na ng pagkakamali, bumababa na yung tamang sukat. Kaya para mas maganda, yung kutsarita, yung mismong pagtakal mo, lagay sa puno. Ganon. Tapos, tandaan din natin, ha? Merong mga farmer, ang gusto, ilalagay doon sa palibot ng halaman. Okay yun yung regular na ginagawa. Pero, meron kang option na yan ay i-drench mo. Kumbaga, tutunawin mo siya sa tubig, ididilig mo siya sa puno, ganun pa rin, every 7 days. At kung gusto ninyong malaman kung paano yan gawin, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa amin. Ibibigay ko sa inyo kung halimbawa ang timbangan mo o ang timplahan mo ay 16 liters, sige. Ang timplahan mo ay 200 liters, ganun pa rin po. Ibibigay namin sa inyo ang step by step at kung ganun kadaming tubig na may tinanaw na abono ang ilalagay ninyo bawat puno. At tandaan natin, ha, palagi nating susundin every 7 days ang pagitan ng paglalagay ng abono. Okay? Kaparse. Usually yung katanungan po dun sa seedling stage, kailangan pa po ba daw magpaupo ng abono? Yung sa transplanting na? Okay, yung before po mag-transplant, kailangan ba may paupo na abono doon o manure o kung ano man? Ganito po, dahil nga doon sa pinakita kong slide kanina na naglalagay kayo ng organic fertilizer, hindi na po ako nagre-rekomenda ng tinatawag natin na paupo. Pero yung iba sinasabi nila mas maganda, okay, pwede po nating i-adapt pa rin yun. Basta meron kayong organic fertilizer. Kaya ako hindi nagpapalagay kasi yung organic fertilizer, yung initial requirement po ng sustansya niya, doon po kinukuha ng tanim natin. And then pagka-transplant na yan, 3 days after transplanting, doon na tayo maglalagay ng granular or drenching. At ang gusto ko pa rin pong ipahiwatig sa inyo, kasi ang mga sustansya, meron po yan tinatawag natin na distance lang doon sa ugat. Yan. Para yan makain niya. Kagaya po ng phosphorus. Phosphorus ang pinaka-critical eh. Kaya nga po, kung ang phosphorus mo ay nasa 2 to 4 mm, napakalapit niyan. Yeah. Makakain ng halaman yun. Pero kung lumabas na yan, nako, yun, doon magpo-problema tayo. Hindi yan magagamit ng halaman. Kaya nga po, nire-recommenda natin doon sa unang yugto ng pagtatanim natin, yung pagka-transplant natin, kailangan suportahan natin ng foliar phosphorus fertilizer, yung pinakamataas na available sa market. Kasi doon sa puntong yon, maibibigay natin ang sapat na supply ng phosphorus para makatulong sa paghaba, kapal ng ugat, diyan kumakain ng halaman natin, at matulungan yung pagdami, pagkapal ng talbos. Hindi masyadong critical yung calcium, magnesium, ammonium na at saka yung nitrate at iba. Ang pinaka-critical dyan, phosphorus. Kaya nga po, Antimano, yun yung ating nire-recommenda na i-spray natin doon sa bagong tanim na o transplant na seedling po ng ating talong. Okay po? Meron din po Kamarse, meron din po mga sumisikat ngayon na produkto yung pampaugat daw po. Pwede din yun. Pwede din gamitin yun. Pero tandaan mo ha, yung natin, yung teprosin, itong crop boost o yung high phosphorus fertilizer, may kasamang potassium, may kasamang magnesium, may kasamang zinc. Okay din po yun kung yun ang
available sa lugar ninyo. Makakatulong din po yun. Basta tandaan natin, kailangan nating i-reinforce yung phosphorus supply para mabilis yung paghaba, pagkapal ng ugat, pagkapal po ng talbos. Okay, hindi po Tapos, natin pipigilan sila na gamitin po yun. Kasi alam ko, malaki rin yung maitutulong noon sa kanilang taniman po ng talong. Tapos sa Kamarse, gusto ko lang pong bigyan ng diin, yung 4R ninyo, 4R. Yes po. Pwede niyo po bang ibalik dun sa slide ninyo, yung 4R? Yan, teka lang po. Pabalik po, 4R. Ayaw bumalik. Forward po yata yung nangyayari. Pabalik po. Yan. Yan. Siguro po kasi, tingin ko napakahalaga dito . Lalo na po yung right rate, right time, tsaka yung right place. Actually, lahat sila mahalaga, no? Pero karamihan po siguro yung iba ginagawa yung overdose . Okay lang po ba yun? Ay, ayun, opo. Tama yun, Sir Mike. Kasi tandaan ninyo isa sa pinakamalaking gastos sa inyong sakahan, bukod dun sa insecticide, yung abono. Alam naman ninyo kung magkano isang sako ng abono. Kaya kailangan wisely natin gagamitin yan. For every gram na gagamitin natin, dapat yun ay makatutulong. At huwag kayong mag-iisip na i-overdose, huwag din naman kayo mag-underdose. Kasi pag underdose, hindi niyan ibibigay yung dapat na ibigay niyang ani sa inyo. At ang importante sa lahat, tama ba yung ibibigay mong abono na magbibigay ng sustansya doon sa kanyang pangangailangan sa stage na yun. Yun ang kailangan nating maintindihan. Hindi ko mo abono, maganda na yung gagamitin. Hindi po, parang bata yan. Musmus pa lang, ganito yung kailangan niyang sustansya. Habang tumatanda, tumataas yung sustansyang kailangan niya, nag-iiba. Kaya nga po, yun ang ating binibigyang gabay sa ating mga magsasaka. Okay po. Ayan po. Sige po, Kamarse. Diretso po tayo. Salamat po. Okay. Yan. Oops. Ayan, ngayon, papakakon ko rin babalikan ko rin ito yung pinaliwanag ko nung nakaraan. Meron tayong tinatawag na transpiration. Kasi yung transpiration, yan tinatawag natin na natural na pagkawala ng tubig sa ating tanim. Kasi yung halaman natin, kukuha ng tubig sa lupa yan, dadaan sa dahon, aakyat yan. Pag akyat niyan, lalabas yan doon sa halaman natin, pag lalabas doon sa stomatas na tinatawag natin. Doon sa pag-akyat ng tubig na yan, doon sumasakay yung calcium. Kaso yung calcium, habang ito'y umaakyat sa halaman natin, doon lang ito pumupunta doon sa mga matatandang dahon. Hirap na makarating po ito doon sa mga bata, sa talbos, sa bulaklak, sa bunga. Kasi ang calcium, yan po ay categorized as immobile nutrients. Hirap na makarating po yan doon sa mga taas na yon, sa mga bahaging mahirap mag-transpire. Okay. Kung halimbawa yung calcium ay nandoon na sa matandang dahon, hindi rin po mangyayari na yung calcium doon sa matandang dahon, yun yung aakyat doon sa bulaklak, bunga, talbos. Kaya meron tayong malaking pagkakataon na makulangan ng calcium, magkakaroon tayo ng calcium deficiency. The only best solution na pwede natin gamitin dito, gumamit tayo ng foliar application ng calcium. Kaya yung pangangailangan sa bulaklak, bunga, talbos, maaalis na po yung kakulangan yan, mabibigyan natin ng sapat kasi critical po yan doon sa pagbubulaklak, iwas panlalaglag ng bunga at saka improvement ng quality ng bunga natin. Mapapansin ninyo kung kayo ay gumagamit na po ng ini-spray na calcium, makikita ninyo ang bunga ng inyong talong makinis. Talagang makinis yan, makintab. Iba doon sa hindi mo in-sprayan ng calcium. At ang isa pa, makapapansin mo, kung walang calcium, okay, meron kang bulaklak, pero tingnan mo yung lupa, maraming bulaklak na nanlaglag doon. Sayang naman po yun. Dapat sana yun magiging bunga at mabebenta natin. Pero ano mangyayari kung yun ay nanlaglag? Kaya nga po, importante kasama ang calcium doon sa ating crop nutrition program. Okay, ngayon, pakikitaan muna kita ng mga deficiency symptoms. Okay, sinabi ko nga kanina, karaniwan binibigay natin NPK. Kung kulang ka doon sa nitrogen, dahon ng iyong talong, madilaw lahat yan. Kung phosphorus, nagkakaroon ka ng violet na dahon. Potassium deficiency, gilid ng dahon mo natutuyo. Palaki ng palaki ang gilid ng dahon na yan, yung pagkatuyong yan, kung hindi mo yan
na susolusyonan. Ngayon, ano naman yung ibang sustansya na hindi ko maibibigay kung umasa lang ako sa complete fertilizer? Ito, sulfur. Talbos mo, yung talbos ha, pinakatalbos, naninilaw. Magnesium deficiency, nakikita mo, bahid-bahid yung dahon. Kung sa matandang dahon, magnesium deficiency yan. Pero kung yan ay makita mo sa batang dahon, manganese deficiency. So tingnan mo ha, iba yung sa matandang dahon, iba yung sa batang dahon. Kaya yan ang ituturo namin, ipapaalala namin sa inyo. Yan. Okay? Calcium deficiency. Sasabihin ninyo, sir, okay naman yan pero tingnan mo, tumitiklop yung dahon pababa. Ang talong hindi dapat ganyan ang dahon yan, dapat yan pantay. Pag tumiklop yan pababa, tapos kulang ka ng calcium. Sinyalis na kulang ka sa calcium. Iron deficiency, yung talbos mo halos puti na ang kulay. So, kung puti na ang kulay niyan, ibig sabihin yan, hindi yan makakagawa ng pagkain mula sa liwanag ng araw. Zinc deficiency, dikit-dikit yung dahon. Nangyayari niya. Kung baga yung internode niya masyadong malalapit dahil yan ay sa epekto ng kulangan sa zinc. Ngayon, calcium deficiency, okay. Unang-unang makikita mo yung sa epekto sa disease, madali kang tamaan ng anthracnose. Sa talong yan, pero kung sa sili, yung anthracnose, lapnos na yan. Yung dulo ng bunga mo, nabubulok, yung blossom end rot, yan. Kadahilan ng kulang ka sa calcium deficiency. Boron deficiency, okay, kay ganda ng bulaklak. Pero yung gandang yun, hanggang saan darating yun? Kung kulang ka ng boron, yung ganda ng bulaklak mo, hanggang dyan lang yan. Malalaglag yan. Kasi yung tinatawag nating pollination, hindi magtatagumpay yun. At pag hindi nagtagumpay yun, hindi yan didiretso na maging bunga. Sa isang banda pa rin, kung kulang ka sa boron, makikita mo, puputok yung talong. At pag pumutok yan, nako, patay ka sa customer, hindi yan bibilhin. Susumbatan yung iyong tinda kapag marami siyang nakikita na pumutok na talong. Okay, so kagandahan ng pagbibigay ng fertilization, tandaan natin ha, hindi lang ito doon sa bago bumulaklak. Kailangan habang umaani ka, patuloy yung pagbubulaklak niyan or pagbubulaklak, pagbunga, at tuloy yung pagbibigay mo ng sustansya. Kasi kailangan niyan doon sa whole process na bago mo siya anihin, meron kang magandang suportang nutrisyon. Hindi lang NPK ang ibibigay mo, kundi meron kang secondary element, meron kang micronutrients. At saka, yung tinatawag natin, huwag natin kalimutan yung calcium ha, malaking bagay yan, pag-improve ng quality, maiwasan yung pagkabulok noong dulo ng aanihing talong. At syempre, kalimitan, hindi rin ito nabibigyang importansya, malaking tulong ang calcium para malabanan yung epekto ng disease. Ayan, quality of produce, sinasabi ko makintab, makinis, maganda yung size niya. Yan yung kailangan natin. Marami tayong makukuhang magandang fertilizer, kagaya nga po yung inaalok ni Sir William, yung combustion as fertilizer. Ito, yung binanggit kong ito, doon makukuha niya sa abonong yan. Tapos marami din sa merkado na kayo makikita, tingnan lang ninyo yung component ng abono. Ano bang karga nito? NPK lang? Ano ba ito? Wala na bang micronutrients? Kung may micronutrients, ano yung kasama pang micronutrients nito? Basta tandaan ninyo ha, kung kukuha kayo ng compound fertilizer, dapat merong kahit kaunti lang na calcium na kasama. Okay? Yan. Ngayon, eto, puntahan na natin. Ano yung nagpapasakit ng ulo sa mga nagtatanim ng talong? Eto, ang nagbigay sa akin ng presentation nito, sabi niya, pwede mong gamitin yan sa pagpipresent mo sa farmer, si Dr. Nabasero. Dati ko siyang classmate, pero nagtrabaho siya sa UP, sa NCPC. Ngayon, nag-retire na. Pero lately lang, sinabi ko nga sa kanya na yung presentation na binigay mo sa akin noong 2007, sabi niya, valid pa rin naman yan. Yan pa rin yung ginagamit. So, dito, isa sa pangunahin na sakit ng ulo ng mga nagtatanim ng talong, yung tinatawag nating fruit and shoot borer at saka yung white flies. Kasi white flies, marami kong nagre-reklamo dyan. Sir, ang dami-daming chemical kaming ginagamit, hindi masugpo yan. Ganun din yung sa talong. Ganito, dahil masyadong kailangan himayin natin ito, ang gagawin namin, sa susunod na episode, meron kaming special presentation para specifically lang dyan sa
eggplant, fruit and shoot borer, kung anumang peste, at saka po doon sa mga sakit na tumatama doon sa ating talungan. Kasi importante yun. Yes po. Mga pests and diseases, Kamarse, yun ang ating episode next week. Yan, oo. Tama yun. Kasi ganito pa rin ha, kung hindi ninyo maiintindihan yung kung paano tayo magkokontrol ng problemang ito, magagastusan tayo ng magagastusan. Bukod sa abono, mahal din yung ginagamit na pang-spray. Baka mamaya, matukso na kayo gumamit ng tinatawag natin na mga pinagbabawal na gamot, kagaya noong mga imported na smuggled chemical sa China, na malaki yung magiging epekto sa kalusugan ng tao kapag yun yung ating ginamit. Okay? Before po tayo patuloy, Kamarse, pakita ko lang yung ating mga talagang masugid na mga nanonood ngayon. Okay, sige. No? Para naman sila ganahan din na talagang makita nila yung ating mga pangalan nila dito sa ating show. Ano? Kasi sabi mo iba, shout out daw eh. So, si Jelmar Valencia Valle, ang pagbabalik. Magbabalik po talaga tayo. Okay, kasi nga po, maraming nag-request, lalo na sa presence ni Kamarse. So, mga familiar din ako sa mga taong ito, sa mga viewers natin ito. Oo nga po, no? Ayan, si Marian. Ayan, kakasalang ni Marian. Congratulations. Pero ito yung sinasabi mo kanina, si Kaador. Kumastera. Ayan, good morning daw sa atin, no? Kamarse, ito. Good morning, sir. Galing na farmer din to, Sebio Corpus. From Apiat, Aurora Isabela. Baka kilala mo rin to. Farmer hero din to. Sa mukha ko na lang kilala kasi wala, senior na tayo. Nakakalimot na ako. Yan, siya pa rin. From Dolores, Quezon, ano? Ngayon, yung nanay ko, nanonood siya ngayon. Nandun sa Bulacan. Magandang umaga po, ma'am. Yan, yung ating kaibigan, bro, Mistress, si Romel Rupino, watching daw from Toyota Baguio. Papagawa siguro ng sasakyan ngayon. Si Lele Alilio from Alfonso Cavite. Hello sa iyo dyan. Sana po i-upload nyo ito para po ma-save ko. Okay, i-upload po natin. Walang po kayong mag-alala. Upload po natin yan. And welcome po kayo. Kung gusto nyo mag-download, i-download po ninyo. Wala pong problema yan. So, yung aking pinakamamahal na mother-in-law, si Mami Esther. Magandang umaga po sa inyo dyan. At kumusta ang inyong mga cactus dyan? Napakarami niyang cactus. Maganda. Okay, meron din akong crop program para dyan. Kung gusto niya, pwede nating ibahagi rin. Pwede po sa mga plantito-plantita siguro. Pwede yan. Si Bernardo Duldulaw from Aliaga, Nueva Ecija. Junuel Pahe from Davao. Ito naman po, nagtatrabaho po ito sa Caneco, Philippines. Siguro maganda rin, maimbitahan din natin yung mga taga-Caneco minsan kasi marami rin silang magagandang produkto. Mga buto ng gulay. Yan, di po ba? Yan, yung aking kapatid, si Caroline. Yan, nagtatanim din sila kasama yung kanyang asawa. And salamat po sa libreng seminar. Nako, talagang tuwan-tuwa nga po itong si Kamarse sa mga seminar na ganito. Kasi gusto mag-share ng information na libre. Si Sir Arnel, kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga biyahe ninyo at yung inyong agricultural supply? And si Edu from Nueva Ecija, magandang umaga sa iyo dyan. Siya daw si Edwin Glemaw po ito. Tama po. And si Jeffrey from Antique. Antique. Kinaray. Mayad ayad. Okay, Randy. Shoutout po sa hi Randy. Magandang umaga sa iyo dyan. Only Farms. Yeah. And Only Farms only in Tagaytay. So sa Tagaytay, Okay. Maganda po ang klima dyan sa Tagaytay. Although, medyo traffic lang pag merong occasion. Medyo traffic. Pero maayos dyan, ganda dyan. Follow me po. Sige po, susunod po namin kayo sa, magpa-follow back po kami sa inyo. Only Farms. Kung gusto rin nyo, ipopromote din namin kayo. Bigyan nyo lang kami ng magandang presentation. Si Ronnie Boy Malonsong, sana po ipakita nyo po yung mga gamot galing China na makakasama sa kalusugan ng mga tao. Kasi pag pinakita natin, baka yun pa yung bili nila. Baka yun yung hanapin nila eh. Kung ano yung bawal, kung minsan, yun ang hinahanap, sabihin nila, effective yata yun kasi bawal.
Pero sa totoo po, no, bilang po isang masunuring mamamayan, hindi po natin talaga pinopromote po yung mga bawal, lalo na po yung mga smuggled. May pinagbabawal po yun. Hindi po dito sa Pilipinas po, hindi po natin pinopromote yan. Loyal user ng Iswesid. Oo, Balisin Island. Oh, Balisin, mahal lang pumunta dyan. Only Mm. France, any recommendation po sa climate dito sa atin. Actually, nung mga episode po tayo, isang beses, tungkol po sa El Nino, no? Kay Buddy Vargas. Pero kung gusto niyo pa rin po ng tungkol sa climate, pwede po natin pag-usapan yan. And watching from San Juan, Ilocos Sur, Randy, magandang umaga po sa inyo. Maraming nagtatalong dyan. Okay, so Kamaste, tuloy po tayo. Okay po. Itong ating So, ayan, okay, oh. Ang pangunahin nating problema dito, whiteflies at saka yung fruit and shoot borer. Okay, ang fruit and shoot borer kasi hindi lang ang inaatake niyan bunga, talbos. Kalimitan yung unang-una kahit wala ka pang bunga, talbos ang titirahin niyan, tangkay. Tapos ang binibigay na kawalan ng ani ay 50. Kapag hindi mo talaga na-control, aabot ka ng 100%. Wala kang aanihin talaga. Okay? So, ang eggplant fruit and shoot borer, yan ay isang insekto na mapanira sa gabi yung tumitira sa inyong tanim. Ang paru-paro niyan, yung moth niyan ay umiitlog doon sa lugar na antimano kapag yan ay napisa, mamiminsala na yan. So ano yung mga yon? Kung wala pang bunga, nandun yan sa talbos. Malambot yung balat nun eh. Pag napisa yon, pasok agad yun sa talbos. Yung may bunga, antimano, doon sa bunga na yun mga itlog. Kapag mainit ang panahon tapos mababa yung relative humidity, aktibong-aktibo yan. So yung mga nakaraang buwan, dyan yan aktibo. At ang kasama ang palad niyan, ang pinakamatagal na duration nito ay yung destructive stage. Ang life cycle niya mula doon sa itlog hanggang magiging mangingitlog uli ito ay 22 to 31 days. So napakaikli ng panahon para talagang makapagparami siya ng makapagparami. Kaya yan yung ating kailangang maintindihan. Okay. So makikita mo, talbos pa lang, ayun na, sinisira na niya yung talbos. Kasi yung iba na bago pa lang nagtatanim, sasabihin nila, "Sir, bakit yung talbos ng talong ko nalulungkot?" Sabi ko, may uod yan. Purbahan mong putulin yung talbos na kumukulot, baakin mo at makikita mo may uod yan doon sa loob. Pamumulaklak, sisirain niya yung bulaklak mo. Ay siyempre, pag nasira yung bulaklak, paano mangyayari yung pollination? Pag nakakita ka ng bunga na baluktot, natusok na yan noong may uod na yan sa loob. At doon sa bunga natin, eto, pag ganito yung itsura ng iyong ani, naku po, wala talaga, pangpakain na lang ito sa hayop kapag ganito yung gagawin niyan. Ganyan yung makikita mo. Okay, ang farmer, ang unang instinct niyan kapag nakakakita na ng damages ng fruit and shoot borer, mag-spray. Alam nyo ba, kalimitan ang farmer nag-spray 3 spraying per week. Minimum yun ha, meron pang mas marami doon. Kung tutuusin natin sa 3 pag-spray bawat linggo, meron kang 58 na spraying cycle sa 5 hanggang 6 na buwan. Yung aming minonitor nga po, palagi ko 6 to 7 months yun, 90. Biruin mo, 90 spraying sa talong. Doon sa 58 spraying cycles, makakaubos ka ng 41 litros ng insecticide. Yung halaga noon, pag tinuos mo, yung total cost of production mo dahil sa pesticide, 50%. So napakalaking talaga ang pang-control ng fruit and shoot borers. Kaya iyan, kailangan nating i-address yan. Okay. Ang problema doon sa patuloy na o malimit na paggamit ng chemical, yan, number 1, mataas yung gamit mo ng chemical. Kasi ang farmer, hindi yan tumitigil ng pag-spray hanggang may nakikita yung pinsala doon sa kanyang nakatanim. Tapos, isa sa pinaka nakakatakot, yung tinatawag natin na pesticide residue. Kapag inani mo yan, nandoon pa yung natitirang chemical na in-spray mo, kakainin yan sa hapagkainan ng Pilipino. At ang isa pa, kung hindi mo na-manage yung pag-i-spray mo, nandoon na, lalabas na yung tinatawag natin na immune na insekto. Sasabihin mo na ngayon, hindi na epektibo yung iyong ginagamit na insecticide, maaring sabihin mo na
dahil yun ay fake na yung nabibili mo, pero ang sa katunayan, yun ay dahil meron ng tinatawag tayong resistance, kaya kailangan i-manage na yon. Okay, ang pagkokontrol ng fruit and shoot borer, maraming approach yan na pwede natin gawin. At i-elaborate namin ito sa inyo sa mga darating na panahon. Sa next week, pwede tayong gumamit ng chemical control, merong bahagi dyan yung pruning and sanitation, gagamit tayo ng mga beneficial organism, tapos mga attractant. Yan yung ating kailangang pag-usapan next week. Okay, so yung management program, gagamit ka ng mga kakampi mong mga microorganism, and then yung cultural management, What? Mukhang humina na naman po yung ano ni Kamarse, yung kanyang signal. sabi ko nga pala na intercrop approach. Yung kanina na sinabi ko na cultural management, ang gagawin natin doon, yung mga talbos na inani natin, puputulin natin yun, iipunin natin, tapos susunugin or ibabaon. Kasi tinapon or sinunog, magiging paru-paro pa rin yun. At ang isang paru-paro, kapag kaya na iitlog, makakapag-form yan ng 500 na itlog. So makikita mo, isang paru-paro, 500 na itlog, potential na 500 na uod ang mangyayari. Kaya dapat ipunin natin yan. Mag-intercrop tayo ng lemongrass o kaya yung labanos, yung amoy niyan, makakatulong para itaboy yung mga fruit and shoot borer na insekto. Okay. Ngayon, ibahagi pa rin natin yung tinatawag na gamitin pa rin natin yung mode of action. Kasi ang bawat chemical na gagamitin natin, meron yung tinatawag na paraan kung paano patayin yung insekto. Merong pag nag-spray ka, nasisiraan ng ulo, hindi makapagpalit ng balat, hindi makadumi, hindi makakain, hindi makahinga, hindi makapagparami. Yan yung ating bibigyang focus doon sa pagkokontrol ng mga insekto sa paggamit ng chemical. Okay. So, okay. Hindi ko na muna ipapakita ito. I-elaborate na natin ito next week para mas maganda po ninyong makita. Okay. Ganon din sa spider mites. Bukod sa fruit and shoot borer, meron tayong problema sa spider mites. Ang spider mites kasi ang gagawin ng spider mites dito, hindi makakalaki ng husto yung talbos ninyo. Ang kalimitan dyan, kakapal yung dahon, sasabihin ng farmer, bakit ang paglaki ng aking talong ay mabagal? Kaya sabi ko sa kanila, siyasatin ninyo, ano ba yung dahon? Makapal ba? Kumapal ba? Tingnan mo yung kulay ng dahon, ilalim ng dahon, anong kulay? Kulay gold ba? Kapag kaganon, spider mites yung ating kailangang sugpuin. So yan yung ating yan yung ating kailangang bigyan pansin. Okay, ito, kita mo, merong mga sapot na makikita mo, tapos ang kulay ng ilalim ng dahon nagiging kulay gold. Yan. Okay. Ang nutrition, mayroong malaking epekto yan doon sa pagdami ng spider mites. Kasi ang ating unang paniwala, ang spider mites, attracted yan sa high temperature, mataas na temperatura. Pero hindi, ganito yung nangyayari. Kasi kung mataas yung temperatura mo, tapos marami kang free ammonium doon sa iyong tanim, ang nangyayari dyan, yun yung gusto ng spider mites. Kaya mataas yung ammonium mo. Okay. Pero yung ammonium mong yun, pwede mong i-convert yun sa protein. Anong kailangan mo doon? Meron kang sustansyang magnesium, sulfur, boron, molybdenum. Yun yung kailangan kasama mo dun sa abono. At pagkasama mo, yung iyong problema sa spider mites, mababawasan. So ano ngayon ang gagawin natin? Ang ating abonong gagamitin, meron tayong nitrate-based fertilizer, yung tinatawag natin calcium nitrate, at saka meron tayong abono na nagtataglay din ng ammonium nitrogen. So kombinasyon yon. So para maganda yung magiging control natin para sa spider mites. Okay. Ngayon, bilang summary natin, kailangan malaman natin ano ba yung peste.
kilalanin natin ano yung peste nagiging problema natin. Kung nagtatanim tayo ng variety, ito ba ay angkop doon sa ating lugar? Marami tayong cultural method na kailangan nating ayusin, kailangan nating tawag dito, i-practice doon sa ating taniman at pag kinuha natin 'yan, malaking tulong ito para mapaganda yung ating ani at saka makokontrol natin yung peste. Regular monitoring ang kailangan, hindi puwedeng hindi mo siya makikita ng isang linggo. Dapat sa isang linggo dapat 3 o 2 beses mo siyang masisilip para kung iyan ay merong problema, mabibigyang lunas agad natin. At magandang kumonsulta doon sa DA kung gusto niyo pumunta sa DA o kaya technician mula doon sa private companies para maalalayan tayo doon sa ating problema. Okay. Ngayon, ang bukod doon sa tinatawag nating sakit sa mga peste, meron tayong soil-borne disease. So ang soil-borne disease, meron tayong Fusarium wilt, Southern blight, Rhizoctonia, Phytophthora. Ang kalimitan po dito, ang pinsala na binibigay dito, yung balat ng tangkay na malapit sa lupa, nabubulok yon. At yung balat na yun, yun yung daloy yan ng tubig pataas doon sa halaman mo. Kung hindi makakadaloy yung tubig, ang nangyayari niyan, umpisa, malalantay yung tanim mo. At pag nalantay yung tanim mo, hindi mo nasolusyonan yan, hindi mo nabigyan ng magandang control measure, ang mangyayari dyan, tuluyan ng mamamatay. So, kasama ito sa magiging discussion natin next Saturday para mabigyang linaw natin, maipaliwanag natin ng husto, ano ba yung nararapat na gawin natin para makaiwas tayo sa problemang ito. Kasi ito, number 1 ito rin. Bukod doon sa fruit and shoot borer, ito yung isa sa malaking sakit ng ulo ng mga nagtatanim. Lalo na yung bagong nagtatanim ng talong, ito yung kalimitang sinasabi nila na problema nila. Ayan, okay? Okay. Ngayon, babahagian ko rin kayo, kaunting explanation lang, yung trichoderma. Meron po tayo ngayong pwedeng gamitin na beneficial microorganism. Yan ay ating ididilig, i-spray o doon natin ilulubog yung ating bagong itanim kasi ito yung isa sa nakita nila na pinakamagandang pang-control doon sa tinatawag natin na soil-borne disease. Okay, maganda yung magiging performance ng halaman mo. Titingnan mo yung germination, maganda yung pagkain ng sustansya at nabanggit ko nga, pwede mong bago itanim yung seeds, isi-seed coat mo, pwede mong i-drench yan, pwede mong i-apply doon sa seedbed. Marami pong kanyan, magandang epekto pero ngayon ipapaliwanag natin yan ng malinaw na malinaw sa darating pong Sabado. Diyan po natatapos yung aking presentation ngayon. Makita nyo, yung sinara ko na nga po yung slide ng tawag dito, yung mga chemical na gagamitin pero lumabas pa rin na lumabas. Di bale po, asahan ninyo sa susunod na Sabado, diyan po natin tatalakayin ng husto yun para maunawaan ninyo at maging bahagi na po ito ng inyong gagawing mga activity doon sa inyong tanim para maiwasan po natin yung mga sakit ng ulo na ibinibigay nito sa ating pag-aalaga po ng talong. Maraming salamat po at magandang umaga po. Okay, Kamansay, napakagandang presentation na naman, ano? Although meron lang tayong mga ibang katanungan dito, ano, na nilista ko. And bago tayo pumunta dyan, ay meron lang concern si Bernard, Sir Bernard. So sabi niya, kahit lang daw sana yung mga active ingredients ng bawal na pesticide na nakakasama sa kalusugan, kung meron daw po tayo. Pag po yun, anong pangalan nito? Nabanggit ko nung nakaraan na nakalimutan. Yung active ingredients sa mga bawal na pesticide, oo. Sige, sa next week na lang po natin banggitin yun. Meron ako na yun, nabanggit ko na yung nakaraan oo. Okay. Although, meron pong listahan talaga coming from FPA ng mga banned and restricted na mga pesticides sa Pilipinas. Meron akong listahan nun. Ayun, nakakuha ko na, na-recall ko na. Isa doon sa active ingredients ng bawal na pesticide, cyanide. Cyanide. So, although matatakot ka na. Yeah nga, actually, meron akong mga na-encounter
Na-encounter ako na may nagamit nga ng cyanide mismo. Okay. Anyway, so watching from Nueva Ecija. So, Sir Bernard, next week meron din kaming discussion sa pests and diseases. So, yung mga kompletong mga listahan ng mga kailangan natin, yung mga ban, mga ipakita din natin yan. Sige, oo. Yung full ko na, yung ilalagay ko doon, halimbawa, pang-control ng fruit and shoot borer, mahabang listahan yun, mahigit 10, 20 yata yun. Makikita na nila lahat yun. Para yun, sila na yung magagawa ng programa na ano yung gagamitin nila, ano yung kombinasyon. Sige, meron pa tayong viewer from Netherlands. Magandang gabi po sa inyo dyan. Okay. Ang ating kaibigan, si Mark Tabios from Isabela. Siyempre naman, alam natin yan from Isabela. Kilala natin yan. Si Ruben, long time no hear from LA. Hi, Sir Ruben. Magandang gabi sa'yo. Bitin po kami. Oy, bitin pa daw. Oo, walang problema. Meron po tayong mas magandang elaborate na discussion sa darating na Sabado kasi doon talagang hihimayin natin po. Okay, ito magandang question to, Kamarse. Pwede rin bang gamitin yung potassium nitrate, KNO3? Kaso ang ipoprovide mo po doon ay potassium. Sa bagay, sinasabi ko na kapag fruiting and flowering na, ang ratio ng nitrogen to potassium is 1:3. So maganda pa rin yung epekto ng potassium. Kaso, yung tinatawag nating calcium, kailangan meron kang ibibigay na calcium kasi iba yung function ng calcium sa potassium. Pwede gamitin yung nitrate. Di ba yung potassium nitrate, yan yung ginagamit na pampabulaklak ng mangga? Restricted po yan. Kailangan yung PNP clearance para po makabili niyan. Para makabili niyan. Although may mga distributor yata na sila na yung merong lisensya para bumili. Hindi, nagbebenta sila. Hindi ba yung dati mong kumpanya nagbebenta ng potassium nitrate dati? Nung unang-una yata, nagbebenta sila noon tapos inalis na yon, calcium nitrate nang ipinalit. Oh, yeah. Tanda ko. Kasi nag-spray din ako ng mangga dati eh. Oo. Calcium nitrate ang ginagamit namin nun eh. Talagang matapang yun. Tapos pagka yung kamay mo, nilubog mo, napakalamig. Tama. Napakalamig ng timplada. Okay, Sir Adorado. Okay, salamat daw sa magandang presentation. Next, Ampalaya. Ampalaya daw. Gusto niyo na ng Ampalaya. Pagkatapos noong pest and disease natin ng talong. Okay, ang gawin natin siguro next week, pest and diseases ng talong. Tapos magkaroon din tayo ng konting question and answer tungkol sa Ampalaya. Kasi nagmamadali. Sige, para meron tayong thesis. Okay, nagmamadali yung mga farmers natin eh. Sabi nga natin, di ba? Yung time kasi kailangan mabilisan. Mabilisan. Kita nila na maganda ang farming ngayon. Sige, so magkaroon tayo ng question and answer sa Ampalaya at iba't ibang mga gulay next week. Aside from yung main topic natin na pest and diseases ng talong. Okay po ba yung Kamarse? Okay. Ito na naman yung kaibigan. Isang yung mayaman. Safe Secretary. Si Jeffrey, pwede din po dyan wetting agent at Jadam sulfur para sa mga white flies. Organic naman po ito, tamaan lang po ang ilalim ng dahon. Ganyan ba yung Jadam wetting agent din? Pati yung sulfur sa spider mites, maganda rin po pang-control yun ng spider mites. Okay. Sa Manalo Little Farm. Sir, okay lang po ba kung 2 oras lang na arawan ng talong? 2 hours lang daw, sunlight. Direct sunlight. Direct yan. Oo. Minimum of 6 hours yan. Yan, 6 to 8 hours yata itong talong eh. Ang medyo, sa aming experience, ang medyo yung half yung sunlight is sili tsaka yung kalabasa. Yan. Kaya pwede medyo shaded ng partly shaded, partly may sunlight. So, hindi daw po pwede 2 oras. Huwag nyo na pong sayang lang. Dahon lang yun, sir. Umaga pa lang ngayon kay Heber Lagunda sa Netherlands. Umaga daw. Sabi ni Sir Bernard, thank you, sir. Kahit mga active ingredients lang, sir, ang pwedeng gamitin to control
tip, and shoot borer. Isa rin problema ang bacterial wilt sa eggplant. Paano po ito may iwasan or minimize? Kasama yan, sir, doon sa ating tatalakayan next week. Okay. Sir, bakit po kaya yung Suprema F1 nalalaglag yung mga maliliit? Ayan. Na-abort siguro, na-abort. Yun, malaking malaking rason diyan na yung kakulangan mo sa calcium at saka sa boron. Kasi boron, success ng pollination yun. Pag hindi nag-succeed yung pollination mo, malalaglag na yun. Sigurado yun. Okay, tsaka marami pa pong dahilan, nalalaglag minsan kasi nga na-abort, hindi na kakaroon ng maayos na pollination. So, ibig sabihin, kung minsan kulang yung lalaki, minsan kulang yung mga pollinators. Okay, minsan sobrang kaka-spray mo, wala ng pollinator. Okay, kaya ang ginagawa ng iba, kumukuha ng bulaklak na lalaki, tapos nakaskas nga dun sa bulaklak na babae. Para magtutuloy yung pollination. Okay? Ayan. Kaya ang ginagawa ng iba, meron pang ibang ginagawa, nagtatanim muna ng ilang puno para meron silang kukuhaan ng lalaking bulaklak para pangkaskas dun sa mga babae. Ayan, ito sa kalabasa. Sige, meron pa tayong ilang minuto. Pwede po bang gamitin na foliar ang calcium nitrate? Ganito po. Meron tayong 100% soluble calcium nitrate. Huwag niyong gagamitin yung hindi 100% soluble kasi masusunog yung inyong tanim na gula na talong. Yan, yung calcium nitrate as it is, pwedeng gamitin yan sa mangga. Pero sa mga gulay, wag po. Kung basta kailangan hanapin ninyo, bibigyan ko na kayo ng brand, Calcinit. Calcinit 100% soluble yun. Pwede mong i-spray yun sa gulay. Anong pero company never po yung Anong company po yung Calcinit? Calcinit, gawa yan ng Yara. Yara Terra, calcium nitrate yan, pero Calcinit ang brand name. Yara. Singilin ko na yung Yara. Hindi, joke lang po yan. Pero kung sponsoran nila si Camarce, wala pong problema. Okay, marami naman po ang pollinator. Marami naman daw ang pollinator. Okay? So, kuminsan, kung stress din yung halaman, ayan, kuminsan walang lalaki. Ayan, marami pong dahilan. Okay, so salamat. So, refreshing topic. Okay. Kung may isang buwan na po ang tanim, pwede po bang gamitin ng calcium nitrate, Nitrabor foliar? Wag po Nitrabor. Calcinit po ang gagamitin. Calcinit po. Masusunog po yung dahon. Sigurado po, sunog yung dahon. Okay. Calcinate lang daw po. Good morning, sir. Ano pong pwede sa leaf hopper na namumugad sa bulaklak? Hindi kasi natutuloy yung bunga dahil sa mga insekto na parang sinisip ang bulaklak. Nahuhulog na lang kasi bigla ang bulaklak. Leaf hopper. Ayan, ganito ang pinakamaganda, sir, dyan. Tingnan ko kung anong klaseng insekto yung sinasabi niyong namumugad sa bulaklak. At pag nakita ko po yan, mas magbibigyan ko kayo ng magandang rekomendasyon. Kasi kung sinabi niyo lang na leaf hopper, pwedeng generic yung ibigay ko. Pero mas gusto ko, ano mismo talaga, identified ko kung ano yung insekto na nandoon para yung angkop na insecticide po ang aking i-recommenda sa inyo. Okay. Sige po. Sir, ito pa. Mga 2 minutes, tapusin na natin ito, para yung mga ibang question ay masagot natin. Laging problema yung shoot borer at fruit borer. Ano pong insecticide? Talaga insecticide. Mainit si Sir Pab yan. Next week po natin kunin yan. Meron na akong yan. Nasubukan ko na po yan. Natuwa yung farmer na yung programa ko ang ginamit. Wala na silang problema sa shoot borer, sa whiteflies po. Wala na rin. Pero kung hindi po kayo makahintay, tungkol sa kasagutan, ipa-plus ko yung number ni Camarce, dumiretso na kayo. Mamaya. Sagutin niya agad yan. Yara daw sila. Okay. Green, sir. Green leaf hopper daw. Green leaf hopper. Okay, something na basta ordinary sa akin ng insects. Ayan, pwede po. Yung mga, basta systemic, pagka ganyan ang ginagamit natin, systemic kasi kahit hindi mo tamaan yung hindi mo tamaan yung insekto, mamamatay yun. Basta tumusok yun doon sa inyong tanim. So ano yung pwede natin gamitin? Pwedeng gumamit ka ng Marshall, pwede kang gumamit ng Lanate.
ayan, pwede kang gumamit ng car top. Yan tatlong yan lang ang gamitin mo. Pero sinisigurado ko or dapat hindi mo yan dating ginagamit ha. Kasi kung yan ay dati mo nang ginagamit, ulitin mo, hindi natin makokontrol ng ayos yung insekto mo ngayon. Ayun po bang mga thiamethoxam, mga imidacloprid? Pwede din yan. Kasi ang thiamethoxam o yung dinoteffuran, ang mode of action niyan ay 4A. Kasi yung kalimitan 1B, 14 yung car top, tapos cypermethrin 3A. Yun, oo. Okay. Sama po natin sa discussion nyo next week yung mga letter na mga ganyan. Okay. Magandang discussion nyo para magkaintindihan po tayo, malaman ng mga farmer natin. Ano ba yung bakit? Sige. Paano bang pinagpapalit-palit yung mga insecticide na yan? Di ba pwedeng paulit-ulit? Yan. Maganda po ano yan. Okay. So, huli na lang po, no? Ito po yung number ni Camarce Espiritu and yan po, 0918-934-1237. I-message nyo lang po siya. Kahit siya busy, ang sabi nung nag-comment nung isang araw, legit na legit, sumasagot si Camarce. Pag siya i-message ninyo. Okay? Okay so, po. Camarce, maraming salamat sa inyo. Pwede po ba kayong magbigay ng inyong mga huling paalala sa mga farmers natin para sa ano na ito? Iyan, basta ganito po, meron kayong problema sa pagtatanim, baguhan kayo o dati na kayong nagtatanim, basta magpadala lang kayo ng mensahe sa amin at kami po ay handang malalay sa inyo. Okay, so ayan po, may humabol pa, no? Si Rayda Kumus daw, legit na farmer. Okay, and Joe Harabelas dyan, salamat sir. Okay, so mga kabeji, maraming salamat sa inyong panonood and appreciate namin ang inyong pagsubaybay. Ngayong araw na ito, ang pinakamarami nating live viewers, umabot tayo ng sobra 40. So kahit ng mga unang panahon, mga live session natin, hindi po tayo ganun tumataas, pero ito, sobra 40. And kami po ni Camarce, tawagin nyo lamang po kami sa aming portion na M&M. So every Saturday po meron tayo. Although meron po tayong mga ibang guests sa ibang program natin. So most probably gagawa pa po tayo ng isang programa every Thursday naman yan. Every Thursday, 9:30 in the morning din, sa Philippine time. Kaya sa amin ni Camarce, every Saturday, 9:30. So sa muli mga kabeji, maraming salamat sa inyo at magandang umaga and happy farming. Dire-diretso lang po ang ating pagtatanim. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po.